Welcome to Pinoy Showbiz Chika, your intelligent entertainment news. Please like, share, and subscribe. Salamat! Okay, bilyong-bilyong piso, mga maletang punong-puno raw ng pera at mga mabibigat na akusasyon. Tara, silipin natin tong isang napakalaking eskandalo na yumayanig ngayon sa ilan sa pinakamalalaking pangalan sa politika ng Pilipinas. Paano kung sabihin ko sa inyo na yung bilyon-bilyong pisong pondo na dapat para sa pagkontrol ng baha ay posibleng napunta lang sa mga maleta at personal pang inihatid sa mismong bahay ng mga kilalang politiko? Hoy, totoo ba yan? At linawin natin na hindi to galing sa script ng pelikula. Yang tanong na yan mismo ang sentro ng isang umiinit na investigasyon ngayon sa Senado. At ang pinag-uusapan, mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. So, eto yung simula niyang lahat. Tandaan niyo tong petsa, September 25, 2025. Sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, biglang may lumabas na testigo. At yung mga binitawan niyang salita, talagang pasabog. Direktang inugnay niya ang matataas na opisyal sa malawakang korupsyon daw sa DPWH. Grabe pare, ang tapang niya! At ang unang pangalan na lumutang, isang napakakilalang personalidad. Walang iba kundi ang dating senador na si Bong Revilla. At yung akusasyon sa kanya, hindi biro, 125 milyong piso. Uulitin ko, 125 milyon. Yan daw ang halaga ng kickback na di umano'y tinanggap niya galing sa mga pondo na dapat sana para sa flood control. So, paano raw ba nangyari to? Well, ayon sa sinumpaang salasay ng testigo, ganito raw ang naging sistema. Step 1, inaprobahan daw ni Revilla ang 25% na kickback. Step 2, isang engineer ang inutusan para kolektahin yung pera. Tapos, ipinasa raw ito sa isang undersecretary ng DPWH. At ang panghuli na siyang pinakamatindi, yung cash, personal daw na dinala at inabot sa bahay mismo ni Revilla sa Cavite. O diba, Mare? Talagang step by step by step. Pero teka muna, syempre, may dalawang panig ang bawat kwento. At ang kampo ni Revilla, agad-agad at buong diin nilang itinanggi ang lahat ng paratang. Sa isang opisyal na pahayag galing sa mga abogado niya, napakaikli pero napakatindi ng sagot. They are absolutely untrue. O sa Tagalog, ganap na hindi totoo. Walang paligoy-ligoy, diretsong pagtanggi. Alam mo, napaka-denial king mo talaga. At hindi lang yan, para patunayan daw na wala silang tinatago. Sinabi pa ng kampo niya na bukas si Revilla na makipagtulungan sa kahit anong investigasyon para linisin ang pangalan niya. Haharapin daw niya ito head-on. Okay, kung akala nyo tapos na, hindi pa. May isa pang malaking pangalan na nadawit dito, si dating House Speaker Martin Romualdez. Anong Romualdez? Romualdez yon. Huwag kang bobo. At kung mabigat na yung una, mas mabigat pa raw yung sa kanya. 1.68 bilyong piso. Tama yung narinig nyo. Hindi na milyon, bilyon na ang pinag-uusapan natin. Yan ang nakakalulang halaga na iniugnay ngayon kay Romualdez. Naman ako ng balato, uy! At yung mga detalye, nako, parang eksena talaga sa action movie. Ayon sa isang dating security staff, yung bilyon-bilyong pera na galing daw kay Representative Zaldico ay isinilid sa maraming maleta at ang delivery address, ang mismong tirahan daw ni Romualdez sa Forbes Park. At katulad ni Revilla, asahan na natin na may mabilis at matinding sagot din si Romualdez. Mismong sa bibig niya nang galing, sinabi niya, kahit kailan, hindi ako nagnakaw ng pondo ng bayan. Hoy, totoo ba yan? Isang napaka-personal at direktang pahayag para ipagtanggol ang sarili. Tinawag pa niya yung buong testimonya na isang outright and complete fabrication, isang ganap na kasinungalingan at isang desperadong pagtatangka para lang madawit ang pangalan niya sa gulo. Sige, ikaw na ang honest. So, eto na tayo ngayon. Ang nasa harap natin ay isang malinaw na banggaan, isang banggaan ng dalawang magkasalungat na bersyon ng katotohanan.
Tingnan nyo, sa isang panig, mayroon tayong mga sinumpaang salaysay, puno ng detalye, may pangalan, may halaga, may kwento kung paano inihatid yung pera. Sa kabilang panig naman, merong tayong dalawang matataas na opisyal na nagsasabing lahat ng yun ay gawa-gawa lang, katang-isip at walang basehan. Ano to? Fairy tale? Kaya dito tayo naiiwan na may isang napakahalagang tanong. Kapag ang isang sinumpaang salaysay ay direktang sumasalpok sa isang ganap na pagtanggi, paano nga ba natin malalaman kung nasaan ang totoo? Paano malalaman kung sinong nagsasabi ng totoo?